Good evening, good evening, good evening, and welcome back na naman sa ating channel. Nandito na naman po ang iyong lingkod, Expat Update, at mag-update na naman tayo ng mga nakalap nating mga impormasyon. Ano ito? Informal? Mga impormasyon o mga balita about sa nangyayari sa Pilipinas. Eto, lumabas ang ating presidente at nagkaroon ng nagpa-interview. O presscon pala, nagpa-presscon. So, dito, kung ano man yung sasabihin niya, mamaya na lang natin reaction ng. At kung sakali na wala tayong masabi, bahala na si Ma'am Trixie at saka si Ma'am Malutikia dito. Kasi sila yung mga magagaling dito sa mga ganitong usapin. Tayo, meron naman tayong pero konti lang. So, sige, pasok, Mr. President. BBM, ayan! Mr. President, this is on the ongoing investigations on corruption. How do you respond to assertions that these investigations will eventually lead to your doorstep? Because number one, you signed the budget, you have direct supervision over those you appointed who may be involved, and of course you hold sway over your political allies in both houses of Congress, whose names are now being floated, led of course by the former Speaker and your cousin, Martin Romualdez. Well, I'm confident because I know what we did or did not do. But if we investigate everybody, we follow the evidence, and wherever that leads is not something that we try to direct or influence. That's why we have the ICI. They are an independent commission, and that is their job. And their job is to follow the leads that they receive, and if necessary or if it is justified, that they will now recommend to either the Ombudsman or to the DOJ that cases be filed. So let them do their work. We do not interfere with what they do. Wherever it may lead, sinabi ko na nga yan, wala naman tayong tinatago, wala tayong, malakas. I know that there are several, the opposition would love to bring me into this, to include me in all of this. But that's politics. That is not to do about corruption. That is to do about politics. Gusto nila akong tanggalin. Yeah, sige, kaya nila gagawin lahat yung mga gagawin nila. Pero nandyan ang ICI para silang gagawa ng pag-aaral, paghabol ng ebidensya, pag-verify sa mga kwento, sa mga sumbong, sa mga impormasyon na natatanggap nila. And I'm confident that whatever mud might be slung at the administration, that we will be able to show that these are politically motivated and do not actually have any validation in fact. Will the President take one more question? Mr. President, the new ombudsman yesterday lifted the restrictions on the release of SALNs to the public. Finally. Yes. Will you take the lead and allow the release of your SALN and maybe perhaps those of your cabinet members? We'll follow the new rules. We'll follow the old rules. These old rules were suspended in the last administration, where the SALN was, it was much easier to get a copy of the SALN and to examine it. And I was quite surprised to find out when I first came into office that was no longer the case, that it was almost impossible, in fact, to get a copy of a people's SALN. And so we are just going back to the old procedure, and we will follow that. Whatever happens. Again, my SALN it will be available to whoever would like to. Kung hingiin sa akin ng ICI, di siyempre bibigay ko. Kung hingiin sa akin ng ombudsman bibigay namin. And will you enjoin your cabinet to do the same? Yes, of course. Of course. Thank you. All right. Thank you very much, Mr. President. Thank Maraming you. salamat. And that concludes our mini press conference today. Have you seen the approved House version of the 2026 budget? And having stated that you will veto
any budget that is not aligned with your administration's priorities, do you find that version of the House acceptable? I think that I'm hoping and I'm fairly confident that that's not going to be necessary, simply because that we have been involved, I have been involved as you can imagine, I have been involved in detail on the preparation, especially in the House, of the budget. And as far as we have been able to examine, there are no projects that are listed there. There are no items that are listed there that are outside of the socio-economic development plan of the Philippines, and all the plans derived from that, i.e., kung saan pupunta yung FMR, kung saan pupunta yung school building, kung saan pupunta, all of these are all part of the general plan. So I do not think, from the last time that I saw the last version of the budget, wala naman akong nakita na humihiwalay doon sa plano ng national government. Kaya hindi siguro kailangan mag-veto. Pero tignan natin, kasi hindi pa tapos ang proseso. Dadaan pa sa Senado yan, dadaan pa sa BICAM, at titignan natin at titiyakin natin na ganun pa rin ang sinusundan na proseso, na dapat nasa ilalim lahat ng ating plano para sa national na galing sa national government. And to further encourage transparency, I intend to live stream the BICAM. So that's what I told them already. There is no more small committee. Yung dating ginagawa, that they have a BICAM, then they suspend, then there's a small committee. Wala nang small committee. I have the agreement of the Senate President and the Speaker na ganun ang gagawin natin. We will live stream the entire process, so that if there are questionable, shall we say, insertions or additions or all that, it will also be clear who made those changes or who proposed those changes. Sandali lang Meron palang ganyan. Bakit hindi nyo gawin dito sa 2025 budget na hindi pa nare-resolve? Bakit maraming mga pinagtatakpan? Di ba? Pwede palang ganyan. Ngayon, wala nang small committee. Daw. Dapat ipakita nyo yung doon, yung hinahanap ng taong bayan, para ma-resolve yung 2025 na ma-anomalous budget. Kasi doon tayo nagkandaleche-leche. Diyan kayo na booking hanggang sa lumabas na tuloy yung 2023, 2024, mga tapos yung pinagmalaki yung mga 5,500 flood control projects. Tapos nung pumalpak, bakit di nyo na may pagmalaki ngayon, Mr. President? So, tuloy. So that people will know. So that is what we have instituted, some new procedures. But the BICAM is actually a public hearing. Pero hindi ganun ang nasusunod. So because may small committee. So now it will be all out in the open. Thank you, Mr. President. Ayun nga. Sabi nga na yung BICAM dapat open. Grabe naman yan. So, hindi tayo magtatapos dyan dahil may si Ma'am Trixie, syempre mayroong sasabihin dyan. Hindi yun. Ito kasi yung mga magagaling sumalansan ng mga saan yun? Yung mga magagaling sumalansan ng mga issues na nangyayari. So, pasok po, Madam Trixie. Eto. Sa inyong lahat. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Ito ang Luminous. Hi, Ma'am Maria. Hi, Sir Juan. Gandang gabi. Juan de la Cruz. Dalawa pa lang Maria ang unang mag-participate. Hi, good evening. Ayong gabi. Ayong gabi. Okay. Sabi ng Pangulo ngayong araw na ito, and other funny quotes. Sabi niya, ipinag-utos daw niya na i-live streaming ang BICAM. Tapos, dun sa
dun sa media na nilabas nilang ganon, sabing, si Presidente Marcos lang daw ang nag-utos ng ganito. Ngayon lang ito nangyari sa buong kasaysayan ng paggagawa ng batas under the 1987 Constitution. Kung di ako nagkakamali. But ang tingin ko dyan is talagang tinaano nila na, wow, ang galing-galing daw ni BBM, inutusan daw niya na na i-live stream ang But no, wait. bicameral conference committee hearings. Bago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan, kung di pa po kayo nag-follow sa ating mga Facebook pages, which is Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan, and Trixie Cruz Angeles na page. I hope you do so para masaya, di ba? You get notifications. Kami din po ay nasa YouTube under Luminous TCA and AGP. Sa TikTok po, it's at Luminous TCA. At sa Rumble, ganun din po. Sa TikTok, TikTok is also at Luminous TCA. Sabi ni Bryke, ang hilig nila sa self-credit. Totoo yan. Pero let's begin with how many things wrong there are in this statement. So number one, ipinag-utos ni Presidente. So many things to come to mind dahil sa sinabing yon. Ipinag-utos daw ni Presidente na live stream ang BICAM for the 2026 national budget. Kakaloka. Live stream na ipinag-utos. Doon pa lang sa word na pinag-utos, medyo duda na tayo. Can the President order Congress to do anything? Separate power. That's a separate branch. And congressmen and senators are not under the control and supervision or even just supervision of the president. They're under a totally different branch of government. So, next, kaya pala niyang ipag-utos yung mga ganon. Which means, sa 3 taon na siyang presidente, bakit hindi niya ipinag-utos na wag na lang silang mangurakot? Bakit, ngayon, kailangan piecemeal. Live stream niyo yung BICAM. Pero wala siyang sinasabi about the potential outcome. Para sa akin, kung totoong leader ka, you reward or punish the outcome. Results-oriented ka, di ba? Dapat. So, anong ginagawa ng ating Pangulo? Hindi. Doon siya sa operations nag-uutos. In the process of gaining a particular goal, doon siya nag-uutos. Bakit hindi mo na lang iutos yung final outcome? Unang-una, walang kurakot, walang ghost projects, walang insertions. If he had strong political will, edi sinunod siya. Kaso, ngayon siya magpe-pretend na kaya niyang maipag-utos itong sa BICAM when in truth and in fact, he can barely order somebody to get him a glass of water, at least on the Congress side. So, either way, no matter how you look at the president's statement, it was not only badly timed, it is also badly drafted. So, itong Pangulo na to, dito ako nagtataka. Sa lahat ng problema niya, parating he treats it as a problem of public perception. Ibig sabihin, he doesn't see that he's doing anything wrong. Ang gusto lang niyang i-cure yung iniisip at nakikita ng mga tao. And so, sa lahat rin ng problema ng bayan, isa at isa lang ang kanyang response, PR. Itong PR campaign niya o gimmick niya tungkol dito sa flood control has now officially drowned the president's career. Tignan ninyo how badly he is doing in the surveys. And partida, posibleng yung iba dyan may daya pa. Correct. So, weak kasi ang leadership. So, parang ang nangyayari ngayon is he wants to project, I'm doing something about graft and corruption.
without explaining why he hasn't been doing anything about it before. So, ni-raise niya as a publicity gimmick and now he is trapped. Ayan. He's scrapped. Now, ngayon, dito na ba tayo kay Mama Malu? Ito, kuwan lang to, maiksi lang. Para, ito na, mas nauna ito eh. Pero parang pumapasok din dyan sa, ay, nasa na yun? Oo, nawala. Balik. Nasa na yun? Nasa na yun? Oh, no. Dito tayo. Yan. report. Dahil Wait. yung, Wait. Naka-con na to eh. di ba, NEP pa lang yan. Yan. Nakita natin ngayon, Be problem. kasi it's between the two branches. Nakita natin ngayon sa 2026, NEP, wala pa yung intervention ng Kongreso, may red flags, paulit-ulit, pare-parehong amount, di ba? NEP pa lang yan. So may problema na dun pa lang sa NEP. Tapos sasabihin ng DBM, wala kaming kakayahan to oversee. Yan, Your Honors, ang sinasabit ng ahensya. Can you look at that kind of reasoning? So ang tanong ko, hindi nyo alam, ba't kayo nag-budget call kung hindi nyo rinirevisa, di ba? Tapos, yung paano natin malalaman, i-open nyo yung insertions. Bakit ayaw ilabas ang bicameral report na may 28 blanks? Di ba? Nasaan ang small committee report? Dahil both chambers, sino ang proponent sa Senado, sa House, sino ang nag-insert, magkano ang in-insert. Ay, yun dapat ang una nilang gawin ng executive at legislative bago pa yung mga hearings. Kasi yung hearings na yan, isa lamang ang kumpas at isa lamang ang conclusion na predetermined na. Nako. Dito tayo pupunta ha, ako ang bida, ito lang ang iipitin natin. Tingnan mo sa usapan, si Ko lamang, hanggat si Ko mag-testify at sabihin niya na alam ito ni Speaker, hindi mo madadawit si Speaker. Di ba sinabi ni Speaker, si Ko at si Momo lamang ang nagplano niyan? Alam mo, matalino naman si Speaker Martin Romualdez. Sa tingin mo, mapapang-ikot siya than the likes of Ko and Momo? Kung ganon, hindi ka talaga dapat palang maging leader kasi napaikutan ka. Ayan. So, nakita nyo yung mga kasagutan ng ating mga magigiting na yung tinutumbok ni Ma'am Malutikia, yung 2025 hanggang at saka itong bagong 2026 na budget. So ayun lang po ang ating dito. Parang gusto ko pa sa magsalita dahil nakikita naman natin yung mga nangyayari. Tapos isa sa mga kahilingan natin dito, ipagpatuloy yung Blue Ribbon Committee. Kung maaari nga lang yung chairman wala namang kwenta yung chairman na ngayon, si Bendalo yun Tapos hindi mo pa alam kung ano yung yung true identity nun. Si Eric Sylvester. Kaya hindi ko alam na napakagulo na ng Pilipinas. Pinagulo ng mga ito na alam nyo, yung noon pa man, ito lagi nating sinasabi, itutuloy na lang. Napakaganda ng nasimulan ni Pangulong Rodrigo Duterte, itutuloy na lang. Kaso hindi nyo tinuloy dahil ayaw nyo magkaroon ng credit ang dating presidente. Kaya lahat tinitingnan nyo, tingnan sisi sa lahat, sisi dito, sisi doon, balikan yung mga 2016 up to 2022. Hindi naman si President Duterte na gano'n Inabutan niya itong mga napakaraming problema sa Pinoy administration. Tinawag ba niya o isinabi ba niya na problema ito ng dating administrasyon? Hindi. Yun ang tunay na leader kasi finix niya yung mga problema. Inayos niya. Droga. Lumaganap ang droga. Grabe ang droga, pati sa Bilibid. Nagluluto ng shabu. Sinabi ba niya na Sinabi ba niya na Pinoy, anong ginawa mo dito? Hindi.
inayos niya. Ito ngayon, yung naayos na itutuloy na lang sana nitong ni BBM, ang problema, sumali siya sa problema. Kaya itong susunod na maging presidente, malamang to, puro sakit ng ulo, pero alam natin na kayang-kaya yan. Kayang-kaya yan. Kakayanin yan. Tayo mga Pilipino, matatag tayo. Para tayo mga natin sa kawayan. Ang kawayan, kahit na anong bagyo yan, sumasayaw-sayaw lang yan sa hangin. Huwag lang mabunot yung ugat. Hindi mo mapapatay yan. Tapos, mabali kuwan lang yan. Tutubo yan. Ganyan tayo, mga Pilipino. Kaya, hanggang dito na lang po at narinig nyo naman yung mga kasagutan ng mga ating mga magigiting na yan, si Professor Malutikia, tsaka si Attorney Trixie Cruz Angeles yata, Trixie. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, andyan lang po ang subscribe button at i-click na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. At kung gusto nyo mag-join sa ating community, andyan lang ang join button. Hindi po sa pilitan. Kung gusto nyo lang. Kung ayaw nyo, ayaw. So, hanggang dito lang. Maraming salamat. Shukran.